guys! So welcome to my vlog. So a few days ago, I had so many realizations because of a PVC pipe. Yun lang. Dahil lang sa PVC pipe, ang dami ko ng hanash today. Okay, so a few days ago, kailangan ko ng PVC pipe. Ngayon, si first person, sabi ko, Sir, pwede po ba na makahingi ng 1/2 inch and then 750 mm long na PVC pipe? Kasi kailangan ko sana yan today. And then sabi niya, sige ma'am, abot ko na lang sa'yo, ganyan. Ako nang bahala, bigay ko sa'yo. So, ginawa ko, okay sir, thank you. So, umalis na ako dun sa conversation, tapos nag-work na ako. And then, lunchtime, parang pagsilip kong ganun, nandun pa ba siya? Baka umuwi na siya. Baka wala na yung hinihingi kong PVC. Ngayon, naglakad ako, hinanap ko. So, nakita ko naman siya. Pagkita ko sa kanya, pawis na pawis siya. Tsaka pagod na pagod siya. And then, he was so busy on his phone. Okay, so nilapitan ko. Tinatansya ko rin kung ano kayong magiging flow ng conversation kasi nga super busy niya. So sabi ko lang, ay sir, kanina pa kita yung nahanap eh. Sir, follow up ko lang yung sa yung sa PVC pipe kasi kailangan ko today. Kailangan, may mahanap po ba tayo? Or may nahanap po ba tayo na magpe-prepare, ganyan. Hindi na niya ako masyadong pinapansin kasi nga busy na siya. Sabi niya, sige ma'am, balikan na lang kita, abot ko na lang sa'yo. So, I really appreciated na kahit super busy niya and nanggugulo ako, mabait pa din siya kausap. So, imalis na ako. And then, after that conversation, naisip ko na lang na, huwag na lang, hindi na ako mag-follow up. Hahanapin ko na lang yung sarili kong PVC. Ako na ang bahala mag-figure out kung anong gagawin ko. Basta, sige ako na lang, ganon. So, pag labas ko, mayroon ako nakitang si second person. Sabi ko, ma'am, baka may PVC pipe ba tayo dyan, ganyan. Sabi niya, ay ma'am, sige, check mo dyan sa ilalim ng table, alam ko meron dyan. So, ako naman, chinek ko, kasi nga, ayoko nang makaabala. Hindi ko na sinabi kay second person na kung ano talaga yung kailangan ko. Basta sabi ko na lang, PVC pipe, okay na. Tapos ako na bahala sa iba. Ganon. So, yun na, nakita ko. Meron nga ako nakita. Pero sobrang haba niya. Kailangan ko pa siyang putulin or i-prepare. And then, nakita ko, at least nandito na yung material. Ako na bahala mag-figure out ng ibang bagay sa susunod. Basta yun, dahil ang tagal nitong hinihintay ko na isa. Okay, so yun na, trabaho. Nawala na sa loob ko kung ano yung na-request ko dun sa first person. And then, work, until hindi ko siya namalayan, papunta na pala siya sa akin. Sabi niya, ma'am, ito na yung hinihingi mo na PVC pipe. Ayun na, nandun na sumabog lahat ng realizations ko kasi unang-una, akala ko wala na. Hindi na ako naghintay. I was so impatient to wait for what I have requested. Dahil akala ko wala na. Ganun na lang. Although, sinabi naman na gagawin, naisip ko pa rin na, ay wala na, skeptic na ako. Ganun, hindi na lang, huwag na lang. So, yun din, isa ko pang naging realization dito is, dahil lang hindi ko nakikita, it doesn't mean na wala siyang ginagawa. So, nakarelate ako dito sa part na, minsan ganun ako kay Lord eh. Dami kong nire-request, dami kong pinag-pray, and all those prayers naman were answered, pero ang hirap pala talaga sa waiting season eh. So, kung ikaw may pinagpe-pray ka, and nasa waiting season ka ngayon, ka mag-alala, hindi ka nag-iisa, talagang challenging ang waiting season na to. So, yun, na-realize ko na minsan, madalas ganun ako. So, pag may pinag-pray ako, sobrang specific ko kasi mag-pray talaga. As in, Lord, ito yung kailangan ko, ganito sana, dito sa lugar na to, at saka by this time sana. Ganun. So, alam ko naman na it is not my job to worry, and sinasabi ko, Lord, I'm not telling you how to do it. I'm just presenting my request to you. So, yun nga, dahil marami akong request minsan, syempre things are taking too long kasi super specific dun sa prayer eh. 'Di ba? Pero in the process din na nagiging impatient ako, nawawalan ako ng hope na pwedeng mangyari sa akin. Ang ginagawa ko, nag-exert ako ng sarili kong effort. Ngayon, in that process, dahil exert ako ng sarili kong effort, hahanap ako ng sarili kong way, di mas marami pang unnecessary challenges tuloy yung pinagdadaanan ko na dapat hindi naman na ako aabot sa ganun. So,
Ayun, na-humble down ako ng isang PVC pipe nung araw na yun. Na girl, matuto kang maghintay. Request ka eh. Follow up ka ng follow up. Tas yun pala, at the end of the day, hindi mo mahihintay. So, na-convict ako. In short yun, na-convict ako. And, naturuan ako ng lesson na sa susunod na meron akong mga request na not because hindi ko nakikita si Lord, hindi na siya gumagalaw. Diba? Not because hindi ko naiintindihan bakit ang tagal ay hindi na siya darating. Diba? Or hindi na darating yung bagay na hinihiling mo or tinatrabaho mo. So, yun din. Tsaka na-realize ko na makakatulong din kung bibigyan mo ng space, bibigyan ko ng space si God doon sa prayer life ko, for example, to be the God that He is. Kasi ang hirap ng you are expecting Him to be God or to be miraculous in your life, pero you're not also giving Him the space to be that. Okay, gets mo yun? So, parang, sa mga hinihingi mo, parang ganun, yun nga, dito sa first person, hiningi ko to pero I'm not giving Him the space and the time to give me what I have requested. Kasi bakit? Naghanap na ako, after ng conversation, naghanap na ako ng ibang solution ko just because yung prayer ko, I think, was not working or was not heard enough or was taking forever. Diba? Ayun. And with that being said, sa prayer mo, maging matapang ka. Tapangan mo specifically dapat yung prayer mo. So, pray boldly, pray expectantly, and pray specifically. Isulat mo lahat ng prayers mo and maniwala ka na that in perfect time of the Lord, it will happen for you, it will come to you, and baka binibuild ka pa rin ni Lord bago mo ma-receive yung blessing na yun. Kasi baka kailangan i-prepare muna yung heart mo before you can receive it. Baka ganun. So, kung ngayon meron kang hinihiling, meron kang matagal mo nang tinatrabaho pero hindi pa rin gumagana, hindi pa rin gumagalaw, or wala pa rin nagbabago, hintayin mo lang. And then, tuloy-tuloy ka lang dun sa tinatrabaho mo. Maybe you are praying for better health. Siguro habang nagpe-pray ka for healing or better health, siguro yung time na kaya mong ma-work on yung sarili mong habits, sarili mong fitness, and baka in the process of you working on that task, dun mag-show up si Lord. Or maybe you are praying for a better job, or a greener pasture. Maybe habang hinihintay mo yun, baka pwedeng galingan mo muna sa work mo ngayon. Okay, para habang wino-work on mo yung sa pwesto mo right now, nare-ready ka na din for that greener pasture na hinihingi mo. 'Di ba? Or kung naghihintay ka ng better relationships, baka you need to become a better person first. Kasi baka ikaw yung toxic, or baka, hindi naman pero hindi ko alam. Pero baka nga, pero ayun, so baka you need to work on yourself muna. Baka you have to, baka you have to look for other hobbies that will build your character or your personality before ka makakuha ng better friendships or better relationships, diba? Or baka naman ikaw student ka, you are praying for a better grade. So, kung ganun, baka there are things na you can do to expand your learning or your intellect, diba? And then, in the process, ibibigay din sa'yo ni Lord kung ano yung nire-request mo, diba? So, PVC pipe lang to, pero yun nga, ang dami ng hanash. So, yun lang. I hope na na-encourage kita today. So, kaya natin yan. And for more inspiring or encouraging videos in the future, ayun, abang-abang lang. Yun lang guys. Bye!